Museo ng Paglilitis ni Andres Bonifacio o ang Bonifacio Trial House. Matatagpuan ang museyong ito sa bayan ng Maragondon, Cavite. Kilala natin si Andres Bonifacio bilang isang bayani ng ating bansa. Ngunit, bakit nga ba siya napatangan ng kaparusahan? Samahan niyo ako at ating alamin ang kasaysayan ng buhay ni Gat Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isinilang noong November 30, 1863 at namatay noong May 10, 1897. Kilala siya bilang the Father of Philippine Revolution at isa sa mga bayani ng Pilipinas. Isa siya sa namuno ng ating bansa, masasabi kong kauna-unahang presidente ng Pilipinas bago si General Aguinaldo. Tinawag siya noong Supremo, kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng anak ng bayan or more commonly known as Katipunan, a movement that sought independence of the Philippines from Spanish colonial rule and started the Philippine Revolution. Kasama niya rin dito ang kanyang asawa na si Gregoria de Jesus o mas kilala sa tawag na Inang Oryang, ang ina ng Katipunan o ina ng himagsikan at lakambini ng Katipunan. With the onset of the revolution, Bonifacio reorganized the Katipunan into a revolutionary government with himself as president of a nation-state called Haring Bayan Katagalugan, where in Tagalog referred to all those born in Philippine Island. Some historians have argued that he should be considered the first president of the Tagalogs instead of the Philippines. That is why he is not included in the current official line of succession. Bonifacio was executed by Major Lazaro Macapagal under the order of Council of War headed by General Mariano Noriel in 1897 on the basis of committing sedition and treason against the government. Iniutos ang pagbaril kay Bonifacio kasama ng kanyang kapatid na lalaki na si Procopio Bonifacio noong May 10, 1897 malapit sa bundok Magpatong o Bundok Buntis. Noong 1918, sinikap ng pamahalaan ng Pilipinas na hanapin ang labi ni Andres Bonifacio dito sa bayan ng Maragondon. Hindi man ganun kaganda ang naging pagwawakas ng buhay ni Gat Andres Bonifacio ay isa siya sa dahilan sa paglaya natin mula sa mga dayuhan. Alam nyo ba na si Bonifacio ay naging isang agent, broker, storehouse keeper, and a theater actor? Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral ay pinagpatuloy niya ito sa pamamagitan ng self-education. Nag-aral at nagbasa siya ng maraming libro. He read books about the French Revolution, biographies of the Presidents of United States, books about contemporary Philippines panel, and civil codes and novels. Nalalapit na muli ang kanyang kaarawan ngayong November 30 at sigurado akong ipagdiriwang ulit ito ng Maragondon, Cavite. Saludo ako sa lahat ng naging bayani ng Pilipinas at sa mga nagpapakabayani para sa ating bansa. Para sa dagdag kaalaman, maaari kayong bumisita dito sa bayan ng Maragondon para bisitahin ang museo ng paglilitis ni Andres Bonifacio. Libre lamang ito para sa lahat. Bukas sila mula 9 AM hanggang 4 PM, Tuesday to Sunday. Ang pagkuha ng video sa lahat ng museo ay ipinagbabawal. Maaari mo lamang gawin ito kung ikaw ay may pahintulot at gagamitin mo ang mga video sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Sana ay marami kayong natutunan. Tara, bisitahin nyo ang bayan ng Maragondon!